Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, itong si Iyutman. Si Iyutman po inaaway si Sandro Marcos. Oh. So, ba't niya inaaway? Kasi nga po may headcount daw po na nangyayari. Oh, yun nga lang, ang headcount nga po na nangyayari nga po, may kasamang bintang na naman po nakakaiba. So, pag-usapan ngayon natin itong kagaguhan po ni Paulo Duterte, no? Tsaka kabobohan niya na rin. So, tinan nyo to, we are now seeing under the Bangag leadership is not politics as usual. This is outright coercion. Tao ang gustong parusahan para lang sa desperate attempt nila na mawala ang kalaban sa politika. O, sabi ni Paulo Duterte kahapon yan. Iyak mo na lang yan, Paulo. Alam mo, ito putang lang to ni Paulo Duterte, no? Tingnan niyo mga kababayan, no? Aakit na po sa plenary yung impeachment ni Sara. So alam naman po natin na may mga congressman po na magtatanggol kay Sara. Alam natin yan. Andyan si Suntay. Andyan si Marcoleta. Andyan si Libiste. Marami pang iba, marami pa yan. Si Rufus Rodriguez, di ba tama ba Rufus ano? Tama ba Rufus Rodriguez, di ba? Oo, isa pa ata yun. Marami magtatanggol kay Sara, pero outnumbered pa rin yan. Ngayon, ang gusto namin makita, kasi plenary yan eh. Pagdidibatihan pa yan eh. Di ba si Flores pa pala, di ba? Oh. So, ibig sabihin nito mga babayan, pag magaling ka sa debate, baka may makumbinsi ka mga ibang mga congressman na ibahin yung boto. Posible yan Posible yun. Si Toby Chanco pa pala, isa pa palang gago yan, di ba? Alam niyo, posibleng mangyari yan For example, may isang congressman na hindi pa alam kung anong boto gagawin niya. No, kung iakit pa sa Senate yung impeachment ni Sara o hindi. Merong isang nagsalita sa plenary. Ang galing magsalita, nakumbinsi yung marami. Ayaw nga pala, no, galing ng nagkumbinsi. Pro Duterte yun. Baka nga po, hindi makakuha ng boto yung Committee on Justice dito. So, ganun po yung plenary. Ngayon, mga kababayan, ang gawin mo pa Duterte, mag-practice ka mag-speech. Mag-isip ka ng mga sasabihin. Gusto namin makita kung paano mo ipagtanggol si Sara sa plenary. Tama, di ba? Ang problema, bobo ka puwahan ng ina ka puro kamidya Ang gusto namin makita, no, ang kapatid ni Sara Duterte na si Paulo Duterte, pati yung kanyang pamangkin na si Omar Duterte, magsasalita sa plenary, ipagtatanggol si Sara Duterte para may makumbinse na ibang mga congressman na bumoto ng pabor sa mga Duterte. Ako gusto ko makita yun. Diba puta, galing talaga ni Pulong, no? Ganyan pala, no? Pulong for president. Yun nga lang, bobo magsalita. Paano magsalita si Pulong? Gulo. Si Omar Duterte naman, ganun lang, di ba? Puro kayo forma Puta, wala naman kayo mga binatbat. Di ako gusto ko makita yun, di ba? Na si Paulo Duterte magsalita sa plenary. Sinabi ni First District Davao City Representative. So ngayon mga babae, dahil alam naman po natin na ito si Paulo Duterte, bobo mag-speech. Diba? At bobo makapag-debate po ito. At hindi po atin ito ng plenary. Tamad yan Ngayon, gumawa na lang ng kwento. So ano yung kwento? Ito yung kwento. Panoorin nyo to. City Representative Paulo Duterte na mayroon na umanong tumatawag sa mga chief of staff ng ilang kongresista para sabihan silang bumoto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung hindi umano boboto ang mga kongresista, aalisin ang pondo ng kanilang distrito sa ilalim ng General Appropriations Act. Kasama umano rito ang pondo para sa patubig, paaralan, tulay, kalsada at iba pang social services. Ayon po kay Congressman Duterte, maituturing yan na outright coercion at ang mamamayan daw ang magdurusa kung sakaling totoo mang ginagawa yan. Teka lang Pwede ba yun? Ang tanong dito, pwede ba yung sinasabi ni Pulong? Legal ba yung sinasabi ni Pulong? Mga kababayan, may GAA na po. Napirmahan na po ng presidente yun.
So, hindi mo pwedeng pigilan yung paglabas nun. Well, pwede mong i-delay, pero hindi mo pwedeng pigilan. Anong sinasabi ni Pulong dito? Anong katangahan na naman to, Pulong? Tanga na. Alam niyo sa buong sa magkapatid na Duterte, si Pulong pinakabobo. Di si Sara talaga medyo kahit papaano bobo pa rin, di ba? Pero si Pulong pinakabobo talaga. So ganon, wala. Bintang lang ng bintang. Iakit mo sa plenary yan. Pupunta ka ng plenary, sabihin mo yan. Uy ako, meron ako ebidensya dito. Alam ko mayroon pa mag-Tagalog, pero pilitin mo. O kaya mag-English ka, di ba? Mag-Tagalog ka na lang. Ako, mayroon ako nakita dito. Ito mga ebidensya ito ng mga nag-head count si Sandro Marcos para mapa-impeach ang kapatid ko. Boto kayo pa na hindi pabor. Pwedeng ganun eh. Yun nga lang sinasabi mo sa media. Ano magagawa ng media? Bintang na naman to Pulong na walang ebidensya. Diyan kayo Diyan magaling ang mga Duterte, mga kababayan no? Sa mga ganyan. Nanyo to. Next. Ito pala yung buong statement ni Pulong. Mahaba pala yun. Parang proud pa siya, no? Statement of Representative Paulo Pulong Duterte. Parang ganun yung laki ng buong laki ng laki ng letterings di ba? Para sa para sa para po sa lahat, ito po ay statement of Representative Paulo Pulong Duterte. Pero yung nakasulat, naiksi, maliit. Singit ng utak niya, di ba? Ganon. So sabi dito, tama ba to? Tagalog naman, okay. Putay na naman tayo, Bisaya na naman puta naman Yan ang putang na ng Paulo Duterte, pahirapan na naman ako. Bisaya na naman yung statement Anong klase? Bisaya, Tagalog pala to. Basahin nga natin, tingnan natin. Sabi niya dito. Nagtatawag daw ang mga staff ni Charis. Tingnan nyo, bastos talaga, no? Charis ka agad. Kilala nyo si Charis. Si Sandro Marcos yun. Kamukha ba ni Charis si Sandro? Parang naman Parang hindi naman Mukha ba? Nagtatawag na daw ang mga staff ni Charis sa mga chief of staff ng mga congressman na bumoto para sa impeachment kung hindi tatanggalin ang buong GAA ng kanilang distrito. Paano tatanggalin? Sige nga, paano tatanggalin? Paano tatanggalin yung, hindi ko talaga makuha yung point ni dito. Kasi mga kababayan, kung isa kang taong walang alam sa politika, ang daling mapaniwala ng ganyang klase mga statement, ay tatanggalin. Pero paano mo tatanggalin ang isang batas na pinirma na ng presidente? GAA na yan kung makatawag ng Charis ito si Iyotman. Akala mo, hindi naman Iyotman. Ibig sabihin, lahat kasama yung mga pondo para sa patubig, paaralan, tulay, kalsada at iba pang kailangan, lalo sa mga probinsyang hirap na hirap. Di ba? Bukod dito, pati daw pondo para sana sa mga social services, walang ibibigay, tao ang gustong parusahan para lang sa desperate attempt nila na mawawala ang kalaban sa politika. Anong kinakatakot ninyo? Di ba? So, alam ko ba? Mahirap kasing mahirap explain to sa mga DDS kasi pag DDS mga kababayan, maniniwala ka agad kay Pulong. Pero napaka-nonsense talaga nito. Sobrang nonsense nito. Sabi pa dito, kung tinuod man nga kinapaghadlok nagbisaya na, kung totoo man daw na tinatakot ang mga congressman na tatanggalan ng pondo ang ilang distrito kung dili sila masunod sa impeachment line, klaro kaayo, dili na ni demokrasya, kiniunsa political blackmail. Ebidensya kailangan namin, sabihin mo sa plenary yan para maniwala kami. National budget is not a weapon, hindi ito panakot, hindi ito ginagamit para pilitin ang mga halal na kinatawan na sumusunod sa gusto ng ilan.
uulitin ko, tao ang parusahan ninyo para sa mga ambitions ninyo. Ayoko na basahin, no? Napaka-nonsense, di ba? Pero ito malupit, sabi niya sa baba. Oh. Hindi kami uurong. Hindi kami natatakot. Dili mi magpailad. We will stand our ground, not politics for the Philippines. Putang ina nyo, napaka-bolero ninyo. O di raw sila uurong. Di raw sila natatakot. Oh. Sige nga, pumunta ka plenary, doon ka magdaldal. O, pero mga kababayan, sinagot yan ni Trillanes. Sabi ni Trillanes, di ka uurong. Congressman ka, pero hindi mo kayo umattend ng impeachment hearing para ipaglaban ng kapatid mo. By the way, di mo ba i-deny ang mga milyones na nakuha mo kay Sammy? Uy, di ba konseyo ka nun? Masilip nga sa alin mo. O, di ba nga, no? O nga pala, ito pinakamaganda dito eh. O kung di ka pala uurong at di ka natatakot, bakit hindi ka pumunta ng hearing sa impeachment? Pag di mo pinagtanggol yung sarili mo doon, tsaka yung kapatid mo, tandaan mo kasama ka sa mga tinuro ni Trillanes na tumanggap ng pera kay Sammy. Uy, hanggang ngayon, wala ka pang sinasagot O paano kasi puro, gulo. Ganun kasi magsalita yan eh. Gulo. Oh, pero mga babayan, no, ito, saan na ba yun? Ito yung nireklamo ni Pulong Duterte eh. Sandro Marcos reportedly doing head count ahead of VP Sara impeachment vote. So maraming takot dito. Parang nagpaparamdam siya sa mga congressman, parang nag-head count, the source said, describing the outreach as the chamber prepares for the case transition to the plenary. Kasi akit na nga sa plenary. Dalawang hearing ata to sa plenary bago magbotohan. Mukhang dalawa. At mukhang mahabang diskusyon ata ito. Tingin ko lang. So, mangyayari ito sa May 4, no, sa Lunes, at saka sa May 11. At least 106 votes. Ito malupit mga kababayan, no, ito House leaders are eyeing a plenary vote between May 4 and May 11, where at least 106 votes are needed to elevate the case. O mga streetwise, tinan ninyo ang kailangang boto mga kababayan, 106. 106 mga kababayan. Pero, so 106 na yan mga streetwise, meron na po 53 na sure votes. Meron na 53. So, ang kailangan na lang natin, minus 53, 53 din. So, ang kailangan na lang natin ito mga streetwise, no, 53 boto na rin ang kailangan natin, no, para po mapa-impeach si Sara ulit. So bakit 53? Kasi isipin nyo kasi po yung Committee on Justice, 53 na po sila nung bumoto. At sigurado na po yun na 53 din po yung 53 at sigurado din po yung 53 po na yan sa house yung 53 na rin po na yan sa Committee on Justice, boboto rin po yan na pabor sa impeachment ni Sara. Ang gulo ko lang magsalita pero at least gets niyo yan, no? Ulitin ko lang kasi nabubulol ako eh. Yung 53, 55, okay. Boboto rin pala. So 55 votes actually, di ba? So 55. Oo. Pero sabi na natin, so 53 votes yung nakuha nga po sa Committee on Justice. Yung 53 na po na yan, sigurado din po na pabor sa impeachment din po ang iboboto niyan sa plenary. Malabo naman yun. Paano nangyari yun? Di ba? Nabumoto ka sa Committee on Justice na pabor sa impeachment tapos sa plenary hindi. Paano yun, di ba? Oh. So ngayon, so 53 votes po na yan, di ba? May plus 2 na, no? Luistro at Sandro Marcos. May Martin Romualdez pa tayo. Meron pa tayong Albi Benitez, no? Albi Benitez mukhang kumakampi na sa atin. Meron pa tayong marami pang congressman diyan na hindi kasama sa sa Committee on Justice. Marami yan. So makukuha natin 'yon. No? Kasi kung 53 po 'yan, 300 how many congressman, di ba? How many congressman Philippines. So 318, no? O 318. Wait lang nag-kukumpit ako
So sa 318 na yan, tanggalin na natin yung 53. Okay, gets na, okay. So ibig sabihin nun mga kababayan, sa 265 na congressman po na naiwan, dun po sa House. Kasi nga po yung 53, bumoto na eh. Bumoto na sa Committee on Justice eh. So may naiwan na 265. So sa 265 na congressman mga kababayan, ang kailangan lang natin dito, 53 votes. Ang dami sa 265. Eh yung NUP, ilan lang ba yung NUP? 30 lang yung NUP, di ba? 30 congressman lang yung NUP. So malakas pa rin. O paano pa yung NUP? Nagkasundo na yung NUP. So another 30 votes na naman yun. So 20 na lang ang kailangan natin. Tusok sa mga ito mga kababayan. Kaya to. Pero lang kung pipigilan ng Supreme Court tulad ng sinabi natin kanina sa unang content natin. So abangan natin na May 4 at May 11. O, di ba? So, okay maniwala dyan kay Pulong. Anong sabi ni Anong sabi ni Duterte kay Pulong? Baliw? sabi ni Digong kay Pulong, baliw. Baliw daw po yan si Pulong. Tsaka si Basti naman daw po, bading. Okay, maniwala dyan. O nga pala, no? Meron pa tayong lakas CMD tsaka PFP. O, di ba? Kaya yan. O. Sige, Kiko Barsaga, wala naman yun. O, tanggal ng congressman yan eh. Tanggal na yan eh. So, yun mga kababayan. So, kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito sa katarantado na naman po ni Pulong. Diba? Actually, sa totoo lang mga kababayan, ito to ayokong to eh. Kasi may mga kakilala po ako sa Davao. No, as in kakilala, no? As in kakilala talaga. So ako, nirerespeto ko sila, DDS sila, na talagang Duterte supporter sila. Kasi nagmamalaki nga nila na ang mga anak daw po nila, nag-aral daw po ng mga Duterte, may mga scholarship daw po yung mga anak nila, may mga binibigay daw po mga ayuda ang mga Duterte. Yan ang sabi nila. So ganyan po yung Duterte kind of leadership, binibili po nila. Na binibili po nila yung suporta. Kaya nga po si Sara ang hilig mamigay ng pera eh. Kasi nga po, ganyan po yung Duterte leadership, no? Binibili po nila. Alam nyo, ang nakakatawa dito, no? Ito naisip ko lang, no? Kapag si Sara po naging presidente ng Pilipinas, kung sakali lang din naman, ito mga sumusuporta kay Sara, babalik din po yan. Kasi maraming sumusuporta kay Sara, ibig sabihin nun, marami ka rin dapat bayaran ng utang na loob. Oo. At ako naniniwala po ako na hindi po kaya ni Sara magbayad ng utang na loob. So sobrang dami po niyan. Baka masira ulo niyan. Kaya sigurado po kung marami magtatampo din pag si Sara naging presidente. Yung mga sumisigaw-sigaw na Sara for president, pag kayo nakalimutan ni Sara, ewan ko lang, baka magtampo din kayo. So yun mga kababayan, no? So yun, no? So okay na po. So thank you po sa mga sumuporta po sa ating live stream na inabot ng 1 oras mahigit. 1 oras kalahati mahigit, no? So thank you po sa inyo lahat, no? At syempre po sa mga sumuporta, sa mga nanood from the start hanggang matapos, na nagtiis po sa bulol kong boses tsaka sa mukha ko. So thank you mga kababayan, no? So dyan sa Team Replay syempre, no? So ano nga masasabi nyo nga po dito?